Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for our noontime shows update. So, andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Collegiate Arcade supang bagatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan at ilang chika tungkol sa loob at labas ng showbiz. Sino pong nakamiss sa atin? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. Anyway, sa mga di pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong mga reaction, analysis videos. So, eto na nga guys, para po sa gabing ito, ang mainit natin pag-uusapan ay patungkol naman po dito sa kalabang noontime show ng Eat Bulaga na nasa GMA Network, ang Eat Showtime. Sapagkat meron po tayong nasagap na chika patungkol po dito. Tulad ng unti-unti nga daw lumalamya ang Eat Showtime na isa po sa napapansin na rin ng kanila pong mga fans at hindi nagugustuhan. So ano kaya yon? Mamaya pag-uusapan po natin yan at tatalakayin ka na regards. But before that, pag-unahin po muna natin na pag-usapan ang tungkol dito sa movie ni Paulo Coenties. So, may bago pala siyang movie, no? Pagkabalik na pagkabalik ko, ito agad yung bumungad sa akin na balita, mga kadarikads. Itong kay Paulo Coenties. And pinag-uusapan po siya ngayon sa social media. Actually, parang last month pa pala ay nakahakot ito ng negatibong komento or last week. Pero ngayon ay mainit na pinag-uusapan dahil pumasok po sa eksena ang MTRCP na kung saan hindi nga po sila pinapayagan na isa publiko ang movie na ito ni Paulo Coenties or X po ang ratings nito para sa MTRCP. So bakit kaya? Napachika po ako kalarikads and napag-alaman natin na dahil po iyon sa context. Hindi naman siya demonic, hindi naman po siya satanic, ano? Pero meron pong particular na hindi nagustuhan itong si Miss Lala Soto tungkol po doon sa naging daloy ng kwento na kung saan sabi nga niya ay na-offend po siya. Na-offend siya bilang Kristiyano dahil ang kailanman ang itong si Satan ay never magiging good. So parang sinasabi nga dito na pangit po para sa mga bata na mapanood dahil baka akalain nila itong si Satan ay pwede nilang kaibiganin na kung saan ay mapapabuti nila. So baka mag-take risk yung mga bata at isipin na pwede naman palang kaibiganin si Satan kasi magiging good naman siya. So parang ganon, maiiba yung pananaw sa halip na iwasan po totally itong si Satan. So may nababasa po ako na umaagree sa desisyon ni Miss Lala Soto, pero meron din po tayong nababasa na kung nasandamakmaka na negatibong komento o negatibong alam niyo yun, feedback dito sa naging desisyon ng MTRCB. And B, sa nabasa po pala nating article from Philippine Star ngayon na Dear Satan ni Paulo Coenties X-rated is ligwak pala kay Mr. Gary Valenciano ang movie na ito hindi tinanggap. Maybe alam niya rin na hindi po maganda siguro kaya ganon. Sabi dito, alam niyo bang inoffer pala kay Mr. Pure Energy Gary Valenciano ang pelikulang Dear Satan ng Mob X Films na nabigyan ng X rating ng MTRCB sa unang review nito? Alam naman nating ingat na ingat si Gary V sa ganitong mga tema. So, maingat talaga daw itong si Gary V. And maybe yun nga yung reasons din kung bakit siya tumanggi, no? At kahit nga daw po sa title lamang noon ng kanta at pelikulang Natutulog ba ang Diyos, ay kailangan siguraduhin patanong ito.
Curious tuloy ang mga tao kung bakit na X ang pelikulang ito na naging usap-usapan na sa budget hearing ng MTRCB sa Senado kahapon. May nag-appeal na ba ito? O may appeal na ba ito for consideration? Paano kaya may ibang desisyon ng board kung ang mismong head nito ay nagsalita na at na-offend daw ito sa ipinakita ng pelikula? Babaguhin ba ng MOBS ang pelikula para lang makapasa sa MTRCB? Abangan natin ang susunod na kabanata. And for sure, gagawa ng paraan yung MOBS films na yan na mapasayan sa MTRCB kung maaari na magpalit po sila ng ibang magpalit po sila ng ibang scene. Alam niyo, yun yung ending, palitan nila kung sakali. Kasi, yun naman yung issue at hindi po nagustuhan ni Miss Lala Soto. So, I think gagawa sila ng paraan dyan. Kung maaari, baguhin nila yung scene, yung huli, yung daloy, yung ending. Kasi malaki na yung nagastos nila rito. And, sayang naman kasi buo na yung pelikula di bali sana kung hindi pa buo, di ba? Pero dahil buo na yan, syempre bilang mga aktor din naman na nakasama doon ay yung pagod nila kumbaga yung pinaghirapan nila mapupunta lang sa wala. So ang sakit po nun sa pakiramdam din. So hoping naman na gumawa ng paraan para makapasa po sa MTRCB yung movie. Kung maaari, nagbaguhin nila yung ending. And for me, kung gagawin nila yon baka nga tumabo pa yan sa takilya dahil sa sobrang dami pong curious anong gagawin ng movie nila, Paulo. Bakit nakapasa sa MTRCB, no? Well, kayo ba, ano po ang inyong say patungkol dito? Pero agree din naman ako doon sa naging desisyon ng MTRCB na iligwak po ito dahil nga po doon sa magkakaroon po ng maling pananaw yung mga bata na makakapanood kung sakasakali. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa naging vlog ni Ogie Diaz. Ayon po dito, sa kanilang pamagat pa lamang, it's showtime, wala nang ma-guest, which is siyang ang tagal na po nating nababasa sa X. Naku, yung kanila pong mga fans mismo nagwawala sa social media na ano ba yan, hindi nila gusto yung mga nagiging guest nila, lalo na na kapuso star, kasi hindi nga nila kilala yung mga star na yan ng GMA Network. Mabuti daw sana kung yung malalaking artista talaga nakilala, like sila Marian Rivera, Alden Richards, pero hindi daw mga singer daw na hindi naman daw nila kilala, etc. So, nawawalan sila ng gana and ngayon daw, kasi kababalik lang natin, so ang chika po na aking nasagap is mga influencer na lang yung nagigest nila. So, nauubusan na sila ng ma-guest. So, parang ligwak po itong Showtime, no? Naligwak yung kanilang programang Showtime na talagang inaabangan po ng kanila pong mga fans dahil din sa mga malalaking artista noon na nagigest sa kanila. Pero ligwak ngayon dahil po sa GMA Network. Hindi gusto po ng mga fans yung mga nagigest doon ngayon. Nako, ewan ko na lang kung ano pong gagawing step itong It's Showtime management. Gayong mga fans naman na po nila ang nag-iingay sa social media. Yung kumakalampag. Samantala, dabako naman po tayo dito sa total ads count ng TVJ. So, September 3, 2024 po ito na update and nakatatlong gap lang po ang Itbulaga, no? 3 gaps lang, sayang. Pero kapag Sabado maabot yan ng 5 minsan at talagang umaapaw po sa advertiser pero mataas pa rin. Gayon pa man 3 gaps lang po yan pero 71 TV ads yung atin pong nakuha sa gap 1, 25, 23 second and 23 din po sa gap 3 ng commercial ng Itbulaga. So, total of 71 commercial. So, maraming salamat po sa mga advertisers na nagtitiwala sa Itbulaga. Talagang ang EB po ay pinagpala
sa mga advertisers pa din. Talaga nag-uumapaw po ang sponsors pa rin ng Itbulaga. Ano man po ang sinasabi kaliwat kanan ng mga bashers. Samantala, sabi naman dito sa komento ni Kali Silasser, magandang gabi po sa inyo, sir. And thank you so much sa pagkakomento. Sabi niya dito, sabi ng kabila, nalulugi na daw ang Itbulaga, sugod bahay prices pa nga lang. Bulaga Olympics, Barangay Edition, Decoration, Bunutan, actual na winner ng sugod bahay, may Gimme 5 pa, therapy, yung daily prizes pa lang, 200k or less na ang pinamimigay. Sa Showtime ba magkano ang daily na pinamimigay nila sa Showtime? Mataas daw ang ratings, nasa na yung sponsors. Business-wise, di baling mababang ratings kung ganyan karaming sponsors ko, kaysa mataas ang ratings mo, iilan lang sponsors mo. Tapos yung pa-premyo nyo, hindi pa aabot ng 100k. And about naman po dito, minsan kasi kahit napakarami pong tao dyan, kung wala namang market, mag-aano po dyan yung mga advertiser, di ba? So, mas pipiliin po nila kasi dito sa Sureball na may na may market. Sureball na yung mga tao ay talagang susuporta. Anin mo yung madaming tao, hindi ka naman papansinin, 'di ba? Sa Itbulaga, talaga ang viewers, sureball na sinusuportahan ng mga advertisers. So, kayo ba guys, anong say ninyo? So, yun lang po ang ating update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.